Sa mapaglarong tadhana, nagtagpo ang landas ni na Athena at Alfredo, dalawang individual na magkaiba ang kanilang mundo at pinagmulan. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto, pag-unawa at tunay na pagmamahal, nagkaroon sila ng pagkakataon na baguhin ang kanilang sariling pagkatao at maging inspirasyon sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay naglalarawan kung paano ang pagpapakitang halaga sa pag-ibig ay maaaring maging pundasyon ng isang matatag at masayang relasyon. Ipinapakita ng kwento nila na sa pagkakaroon ng respeto at pag-unawa sa isa't isa, maaaring mabago ang kanilang kapalaran at mas mapabuti ang kanilang mga buhay. Excited na akong makita ka. I will make sure this time na makakapunta na talaga ako. I'm so sorry nga pala for the last time. Napaghintay kita. Sabik na akong makita ka sa personal. At gusto na rin kitang mayakap, Athena. Sabi ng isang lalaking nagngangalang Melvin sa isang voice message nito para kay Athena. Tila ba'y nagmistulang isang uod na binudburan ng asin itong si Athena, na sa labis na pagkakakilig ay hindi na magkaundagaga sa kanyang kinauupuan. Para bang naging isang baliwang dalaga. Abot langit pa ang mga ngiti nito habang hawak ang cellphone niya at paulit-ulit na pinapakinggan ng boses ng lalaki. Ang isipan naman niya ay naglalakbay sa kung saan. Dahil nga ron ay hindi niya narinig ang tinig ng kanyang ina na kanina patawag ng tawag sa kanya. Hanggang sa batuhin na nga siya ng nanay niya ng tsinelas nito at doon napukaw ang atensyon ni Athena dahil sa sakit na natamo. Aray! Sinong lintik bang bumato sa akin? Pasigaw na pagrereklamo ni Athena nang biglang barahin naman siya ng kanyang ina. Nanlilisik na ang mga mata nito. Sinong lintik, ha? Kanina ka patularayan ah. Baka gusto mong sa akin ka malintikan. Sabi naman ng nanay niyang si Aling Matet habang nakapamewang pa siyang binubungangaan. Char! Eme lang, nay. Sorry na. May ginagawa lang kasi akong report sa cellphone ko eh. Kanina pa po ba kayo dyan? Pagbibirong tugon ni Athena. Oo. At kanina pa rin ako nabubwisit sa katatawag sa'yo. Tumayo ka na nga at gumayak. Kanina ka pa hinihintay ng tatay mo eh. Sinasabi ko lang sa'yo, Tinay ha. Pag ikaw naiwan ng jeep sa kakuparan mong yan, ipapasakay na lang talaga kita sa kalabaw. Kay bagal mong kumilos. Aba daig mo pa yata ang pagong sa kakuparan mo. Tanghaling tapat na, Tinay. Pagsisermon pa nga ni Aling Matet sa anak na dalaga. Hay... Minsan na nga lang makabisita dito eh. Puro pagbubunga nga naman ni nanay ang naririnig ko palagi. Well, ayos na nga lang rin yun. At least, may naririnig pa akong ganun sa kanya. It only means I'm still blessed. Kasi may nanay pa akong mabunganga. Pero in fairness daig pa ni nanay ang puwet ng manok kakaputak. Bulong pa ni Athena sa sarili. Sabay ngumiti ng malawak habang tinitignan ng kanyang ina na abala sa pag-uurong ng mga pinagkainan. Pero kahit na ganyan yan si nanay, mahal na mahal ko yan. Kahit minsan nakakarindi ang boses niyang akala mo nakalunok ng megaphone sa lakas. Ay, sobra ko pa rin siyang na-appreciate dahil sa pagmamahal at concern niya sa akin. Mas gugustuhin at lagi kong pipiliin na marinig yun kaysa ang tahimik na buhay na wala ang nanay kong napakaingay na to. Di ko yata kakayanin. Kaya okay lang, kahit mag-ingay siya ng mag-ingay, for the go. Basta buhay siya at masigla. Dagdag pa nga ni Athena sa sarili. Maya-maya pa nga ay bumangon na siya mula sa kanyang pagkakahilata at saglit pang sinunggaban ng halik ang ina sa pisngi nito hanggang sa pagligo nga niya ay muli na naman niyang naalala si Melvin, ang matagal na niyang nakakausap sa telepono na siya namang dahilan ng mga kilig moments ng dalaga. Animoy first time pa nga at saka lang din niya napagtanto na bukas na palang napag-usapan nilang pagkikita. Kaya naman mas ginanahan pa si Athena at nabuhayan ng loob sa pag-iisip na sa wakas ay makikita na rin niya ang gwapong lalaki sa personal at malapitan. Nagkakilala si Melvin at Athena mula sa dating kaibigan ng dalaga. Na di umano ay matagal na siyang naikukwento sa binatang si Melvin. Kung kaya naman, sa mga narinig ni Melvin patungkol sa kanya, ay matagal na itong nagkaroon ng interes na makilala ang dalaga.
kaya't hiniling nito sa kaibigan na ipakilala siya kay Athena. Mahigit na 1 linggo na nga silang nagkakausap sa text at tawag, at dahil nga sa malamig na boses ng lalaki, ay bahagyang nagka-interes na rin itong si Athena. Lalo pat palagi siya nitong kinakantahan ng mga paborito niyang love songs na siya namang lagi niyang kinakikiligan pakinggan sa tuwing nagpapahinga siya o kaya ay wala nang ginagawa. 1 beses na nga silang dapat na magkikita ng personal noon, pero nang dahil sa nagkaroon ng emergency ang lalaki, ay hindi na muna ito natuloy. Sa pangalawang pagkakataon ay binalak ulit nilang magkita sa parehong lugar na dati nilang napag-usapan, at sa pagkakataon nga na ito ay pareho na silang desidido na matuloy ang pagkikita nilang yon. Lingid sa kaalaman ng dalaga, si Melvin pala ay matagal na siyang kilala mula sa kanyang pisikal na kaanyuan at maging ang ibang impormasyon patungkol sa kanya. Tila ba noon pa man ay minamanmanan o iniistok na siya nito, na anim mo ngay may nabuo ng pagpapantasya para sa lalaki, na para sa dalaga o sa ibang salita pa ay obsession, na posibleng naging dulot ng malalim na pagkakahumaling ng lalaki. Maliban kasi sa nakakabighaning angking ganda ni Athena, ay talaga namang nakakahumaling ang malaperlas nitong kutis at halos perfect shape na pangangatawan. Parang pang Miss Universe na ang datingan. Dagdag pa nga rito ay ang talino at kakaibang galing ng dalaga sa maraming bagay, katulad ng pagkanta, pagsayaw, pag-acting, pag-drawing o design ng mga furnitures at gown, at marami pang iba. Natiyak na kamamanghaan ng kahit na sino mang lalaki na makakakilala sa kanya. Higit sa lahat ay ang kakaibang pag-uugali ni Athena. Malambing, mabait at may sense of humor, kung kaya't kinagigiliwan siyang makausap parati ng binata, kahit pa man ito ay sobrang busy sa kanyang mga ginagawa. "Tinay! Aba, Mariosep kang bata ka, oo. Ano ba? Humihinga ka pa ba riyan sa banyo? Abay, hindi ka na nakalabas, anong oras na?" Muli na naman nga ay nakarinig itong si Athena ng sermon ng kanyang ina. Halos mag-1 oras na siyang nasa loob ng banyo at hindi pa rin natatapos nang dahil sa kakaisip sa Prince Charming niyang si Melvin. "Opo, inay. Buhay pa naman po. Saglit lang ho at ako'y nagmo-moment pa dito. Pasasaan pat sa bawl din naman ang tahak ng naghihilab kong tiyan. Kaysa naman ho sa jeep pa ako abutin. Ako naman ho ang kawawa dun." Tugon naman ito sa kanyang ina. Muli na naman nga ay nagdadahilan. "Ay talagang hindi ka naaabutan ng sasakyan mo niyan. Mag-double time ka, anak. At baka nakaraos ka nga riyan, naiwan ka naman ng jeep." Hirit pang muli ni Aling Matet. Opo, nay." Maikli niya na lang natugon sa ina at saka muling nagpatuloy na sa pagligo. Hay, sa wakas, matapos ang 1 dekada ay buhay ka pa rin at matagumpay na natapos sa iyong malaprinsesang pagligo. Pagbati pa nga ng kanyang ina kay Athena, sa wakas ay lumabas na ito ng banyo. Sumagot pa ang dalaga at tinawanan na lamang ang ina habang nagmamadaling pumasok sa kanyang silid para magbihis. Nang makita niya ang oras sa dingding nila, ilang minuto na nga lang talaga ay maaari na siyang hindi umabot sa huling trip ng jeep paluwas ng lungsod. Kaya naman halos ihagis ng lahat ni Athena lahat ng nakaharang sa daan. Nagmamadali siya sa paggayak, habang ang ina niya naman ay mapang-asar na tinatawanan ng anak. Sinadya kasi nito na ikutin ang kamay ng orasan nila nang madala nga ang anak sa kakuparan nito sa pagkilos. Pamaya-maya nga lang ay natapos na rin agad si Athena sa pagbibihis at halos hindi na nga ito nakuhang makapag-ayos ng muka, tanging lip tintang at pulbos. At agad naman nang nagpaalam sa ina na aalis na. Kinuha pa nito ang baong inihanda sa kanya. Matapos nga na magpaalam ni Athena ay sumakay na rin siya ng jeep papunta sa bayan. Mainam na nga lang at may nasakyan pa siya. Dahil kung hindi, ay hindi rin malabong totohanin nga ng kanyang inang sinabi nito na pasasakayin siya sa alaga nilang kalabaw, na kung sakasakali nga naman ay baka abutin pa siya ng siyam-siyam sa daan. Nang tuluyan ngang nakaalis si Athena sa bahay nila, ay saka naman nagkatitigan ng kanyang tatay at nanay. Sabay natawa ng dahil sa kalokohang naisip nilang dalawa para mapabilis ang pagkilos ng anak nilang dalaga.
Mabilis ka ring mag-isip ng paraan, mahal eh. Nautungan natin ang anak mo. 1 oras pa sana ang pagitan bago ang huling biyahe kung tutuusin. Hindi ba't parang masyado naman nating inagad ang anad natin sa pag-alis? Ngayon na nga lang yung nakapamasyal dito. Ani pa ng kanyang tatay. Naku Berto, ngayon ka pa magdadrama ng ganyan nakaalis na ang anak mo. Namimiss mo pala bakit hindi mo niyakap? Ako hinalikan na ako sa aking pisngi. At isa pa, hindi naman sa agad natin siyang pinaalis. Ang niisip lang naman natin ang magiging lagay niya lalo pat rush hour ngayon. Tiyak na kung tinanghali pa lalo iyon, aabutin pa siya ng 50-50 sa daan. Di siya rin ang kawawa kung sakali, hindi ba? Dagdag naman ng kanyang inay. Kung sa bagay, may punto ka rin dun, mahal. Tugon naman ni Mang Berto sa asawa nito. Habang nasa daan nga si Athena paluwas ng syudad, ay sakalang nito napagtanto na maaga pa ang oras. Taliwas doon sa nakita niya sa orasan nila kanina. Saka lamang niya naisip na naisahan na naman siya ng kanyang ina. At napakamot na lamang siya sa kanyang ulo sa kaisipang yun. At bahagyang natawa sa ina dahil sa ginawa nito sa kanya. Si nanay talaga oo, kahit kailan. Anya pa at saka muling natawa habang iniisip ang kanyang ina. Ilang saglit pa nga lang ay paunti-unti nang bumabagsak ang luha sa mga mata ni Athena. Naaalala ang mga magulang at ang agad na pagkasabik nito sa kanila. Dahil muli na naman nga siyang aalis sa puder ng mga ito dahil sa trabaho niya. Para nga kay Athena ay kahit na may pagkamabunganga man sa kanyang ina, di naman maikukubli ang pagmamahal nito para sa kanya. Ngayon na muli na naman nga itong aalis pa Maynila at matagal na panahon na naman nga ulit na sila ay hindi magkikita, paniguradong mamimiss niya ang mga ito. Nagtatrabaho kasi siya bilang isang wedding coordinator sa isang sikat na kumpanya at sa mga oras nga rin na yon, mayroong project na naghihintay para sa kanya kung kaya't kinakailangan niya ng bumalik agad. Nakarating na nga siya sa kondong tinutuluyan niya at pinaghahatian nilang 3 magkakaibigan. Sila rin ang mga kasamahan niya sa trabaho at sa bawat proyekto na naa-assign sa kanila. Pagkarating pa nga lang niya roon, ay bungad na agad sa kanyang mga kaibigang si Andrea at Jaika. Pinakita ni Jaika ang singsing na binigay ng nobyo at di umano'y engaged na ang mga ito. Tuwang-tuwa naman din si Athena para sa kaibigan niya at biniro pa ang mga ito na naunahan pa siya ng kaibigan niyang si Jaika na kung tutuusin nga ay 5 taon na mas bata sa kanya. Hay, gurang nakot lahat-lahat pero single pa rin ang lola nyo ni hindi pa nakakatikim ng kasiyahan at ng dilig-dilig na yan. Kaya parating maligalig at nananabik na sa pag-ibig Pagbibiro pa ni Athena sa mga kaibigan niya. Sus! Kunwari pating, beke naman. Alam kaya namin ang tungkol sa nakakausap at katawagan mong lalaki gabi-gabi. Melvin nga ba yun? Pagbibiro naman ng isa sa mga ito. Uy, ano ba? Kinikilig naman na tugon ni Athena. Ani mo'y nagpapabebe pa nang maalala muli ang lalaking kasalukuyang nagpapaganda ng mood niya. Anyways, maiba nga tayo. Magkikita nga pala kami bukas. Kaya alam nyo na pag di nakauwi ang lola nyo, matik na yon. Nagpapakabinibining marikit na ako sa mga oras na yon. Wag nyo akong tatawagan at tatarungin kung uuwi pa ako sa mga alanganing oras Basta alam nyo na yon. Alam kong nag-grade to kayo, kaya gets nyo na ang ibig kong sabihin. Charot. Well, baka lang kasi makaabala pa ang mga kasalukuyang kasiyahan ko that moment. Alam nyo na, minsan lang madiligan ng auntie nyo, kaya pagbigyan nyo na. Dagdag pa nga niya sa mga kasama, habang may pabiro pang habilin sa mga ito, kung kaya naman ay sabay-sabay silang nagsipagtawanan. Lumipas na nga ang araw na yon, at kinabukasan nga ay puno ng buhay at sigla na gumising si Athena para maghanda sa kanilang nasabing pagkikita ng lalaking si Melvin. Bilang parte ng paghahanda ng dalaga ay nagsuot siya ng magandang bestida na kulay itim, checkered dito, na siyang usapan nila ng lalaki na susuotin nila para raw mas mabilis nilang makita at makilala ang isa't isa.
Pinarisan pa nga niya ito ng magandang sandals at nag-ayos ng light and natural makeup. Pak na pak naman ang resulta sa kanya at tila lalo pang nagpausbong ng kakaiba nitong kagandahan, kung kaya't boosted na naman ang confidence nitong si Athena. Nasa daan na nga si Athena papunta sa lugar ng pagkikitaan nila at habang binabaybay nito ang daan papunta sa tagpuan ay nag-text naman si Melvin. Sinabing baka raw ay malate ito ng mga ilang minuto dahil sa traffic. Ganun pa man, wala naman itong naging problema para kay Athena na sa mga pagkakataon na yun ay happy at nasa magandang mood pa dahil sa sobrang excited. Late lang naman daw ito. Mas okay na nga raw yun kesa naman hindi matuloy ang pagkikita nila at ang tanging nasa isip lang niya ay makita na ang lalaki. Nang ite-text na sana niya ito para sabihin kung saan gawi siya maghihintay, ay bigla na lang namatay ang cellphone niya. Nalobat na pala ito. Nakalimutan na palang i-charge kanina dahil sa kakamadali na makaalis at baka nga malate siya. Habang naglalakad papasok sa restaurant na siyang tagpuan nila, ay nagulat siya nang makitang naroon na ang lalaking kanina lang ay sinabing malilate. Ay taray, malilate daw pero ayan naman at nagkakape. In fairness dito pa lang sa malayo, ramdam ko ng magandang halimuyak ng presensya niya. Bulong pa ni Athena sa isip-isip niya. Para na naman siyang kitikiting kinikilig sa mga naiisip niya habang nakatingin sa lalaking naka-checkered na itim na katulad ng suot niya. Habang papalapit nga si Athena ay hindi maiwasang mahumaling ng lalaking nakaupo sa angking kagandahan ng dalaga. Mas lumantad pa ang pagiging natural nito nang mapigtas ang taling nakaipit sa mahaba niyang buhok na mas nagpalitaw ng pagiging maganda at ng balingkinitang pangangatawan nitong si Athena. Tila ba parang isang diyosa ang dalaga sa mga mata ng lalaki na halos hindi nito matanggal ang pagkakatitig sa kanya. Lalo pa nang tignan din siya pabalik ng dalaga sa mga mata nito. Ay pusang gala! Biglang sambit pa nga ni Athena. Biglang naputol ang takong ng isang sandal na suot-suot niya na siyang dahilan para madulas siya at naudlot ang mala fashion show na sana niyang paglalakad papalapit sa gwapong lalaki. Bigla naman siyang nakaramdam ng pagkapahiya sa lalaki dahil nga sa nangyari. Gusto na nga lang niyang kainin ng lupa sa mga sandaling yun. Sobrang hiya sa sinapit niya sa harap ng lalaki. Gayong unang pagkikita pa man din nila. Sa ganda ba naman ng suot niyang bestida, nabuwal lamang siya. Panira naman talaga ng momento, oo. Asar na bulong ni Athena sa isip-isip niya. Hey, let me help you. Pag-alok pa ng tulong ng gwapong lalaki sa harap niya, inabot naman niya ang kamay nitong nakalahad sa kanya at saka dahan-dahan na tumayo. Sa di malamang dahilan o sadyang sa natural lamang nakakalugan ni Athena, ay feel niya ang moment na yon. Tila ba'y sadyang pinaslow mo ang pagtayo niya habang hawak naman ng lalaki ang kamay niya at di mawaglit-waglit ang mga mata nilang dalawa sa isa't isa. Are you... Putol na tanong nila sa isa't isa. Nagkasabay kasi silang magsalita. Oo, ako nga yung kamit mo for today's video. Blind date. Salamat sa pagtulong. Saka... Pasensya na, may rayuman na rin yata itong takong ko na to at bumigay na. By the way, nice to finally meet you nga pala. Sunod-sunod na sambit ni Athena nang makaupo na siya. Don't mention it. Nice to meet you too. Tugon naman ng lalaki. Dahil nga sa natural na kakalugan at pagkabibo ni Athena, ay nagustuhan siya kaagad ng lalaki kahit na ito pa lamang ang unang pagkikita nila. Mga ilang segundo nga lang din ay inaya siya ng lalaki na pumunta muna sa mall para bumili ng pares ng sandals niya bago sila magpatuloy sa pagkain. Sumang-ayon naman si Athena. Naisip niyang baka mamaya ay ang kabilang pares naman ng sandalyas niya ang tuluyang bumigay. Kung magpapakipot pa siya, gayong sadya namang makapal ang mukha niya. At hindi na nga tinablan pa ng hiyak kaya sa isip-isip pa niya ay for the go na. At baka mamaya ay mas lalo pa siyang mapahiya sa lalaki. Dahil nga sa kakaibang sense of humor ng dalaga, ay agad nakaramdam ng gaan sa loob ang gwapong lalaki.
Para nga rito ay cute na cute sa isang magandang dalaga na may ganoong uri ng pag-uugali, hindi boring kasama, at higit sa lahat, kahit bago pa lamang ay ramdam na niya ang positive na spirit ng babae. Inalok na namang muli si Athena ng lalaki. Nabubuhatin na raw muna siya papunta sa kotse nito para hindi na siya mahirapan sa paglalakad. Nahiya naman ang dalaga, pero hindi nagtagal ay wala na rin siyang nagawa kundi ang tanggapin ang alok nito dahil sa ramdam niyang mas lalo lang siyang magmumukhang kahiya-hiya kapag naglakad pa siya ng paika-ika. Isa pa ay nilulubos-lubos na rin niya ang pagkakataong yon kung saan mala Disney princess nga ang peg niya sa piling ng isang Prince Charming. "Tama ka na, be. Kanina pa ako kinikilig sa'yo," sabi pa ni Athena sa isip-isip niya habang kilig na kilig sa kaloob-looban niya na nakatitig sa maamong mukha ng binata. Nang makabili na nga sila ng pares ng sandals, ay sumaglit na rin muna sila na nag-ikot sa paligid at namili ng iba pang mga gamit. Nagtataka naman si Athena. Tila kanina pang nakabuntot ang mga lalaking nakasuot ng pang-bodyguard na damit. Nasa likod nila ito, na animoy binabantayan sila kung saan man sila magpunta. Habang masaya silang namamasyal, sa kabilang banda naman ay ang isang inip ng lalaki sa restaurant na pinanggalingan nila. Siyang naghihintay kay Athena. Iyon pala ay si Melvin. Halos mabaliw na sa katatawag kay Athena na ilang oras na niyang hindi makontak. Maya-maya naman ay may dumating pang isang babae. Nakatulad niya ay naka-checkered na black din, kung kaya't napangiti siyang bigla. Naiisip niya na yon ang dalagang si Athena na siyang hinihintay niya kanina pa. Ganun pa man ay agad ding nabura ang ngiti sa mukha ni Melvin. Nakita niya ng malapitan na hindi si Athena ang babaeng naglalakad. Bagkus ay ibang babae na kapareho niya lang ng suot, kung kaya't napagkamalan niyang si Athena. Nagtataka naman ng lalaki kung bakit doon ito sa may tapat niya huminto at doon din umupo. Sa kabilang banda naman ay inakala rin ng babae na siyang lalaking dapat naka-blind date niya sa araw na yun, kung kaya't diretso na itong naupo sa tapat ng lalaki. Dahilan upang akalain naman ni Melvin na ito ang dalagang si Athena. Sa madaling salita nga ay nagkapalit-palit sila ng mga dapat na makaka-blind date sa araw na yun dahil sa time conflict at lack of communication, dahil sa biglang pagkakalobat ng cellphone ni Athena at pagka-late naman ni Melvin. Kung kaya't inakala ng dalaga at ng lalaking una niyang nadatnan sa lugar na yon na sila nga ang hinihintay ng isa't isa. Dagdag pa ang dulot ng black checkered na damit na parehong suot nila sa araw na yon at sa mismong iisang lugar na kapwa na pag-usapang pagkikitaan. Si Melvin naman sa mga oras na yon ay nagtataka. Bakit tila ibang babae ang sumulpot at hindi si Athena? Agad niyang naisip na baka nabuko na siya nito na matagal nang kilala ang dalaga, kung kaya't maaaring nagdesisyon ito na wag nang makipagkita sa kanya at magpadala ito ng ibang babaeng haharap. Iyon ang nasa isipan ni Melvin, kung kaya't may panibugho at bahagyatong nakaramdam ng inis sa sitwasyon at maging kay Athena. Gayunpaman ay minabuti pa rin niyang harapin ng maayos ang dalagang nasa harap niya at magalang pa rin siyang nagpaalam dito at sinabing may emergency siya. Nang makaalis na nga si Melvin, ay nakaramdam naman ng pagkainis ang dalagang naiwan. Kararating pa nga lang din niya at hindi pa man umiinit sa upuan, ay umalis na kaagad ang lalaking inaakala niya naman ay ka-blind date niya. Sa pagkadismaya nga ng dalaga, ay agad siyang nag-text dito at sinabing disappointed siya sa lalaki at ayaw nang makipagkita pa sa kanya kahit kailan. At dali-dali ang binlock ang number nito. Samantalang si Alfredo naman na siyang kasama ni Athena ay nabigla sa text ng dalaga. "Why did you just send me a text like this when we're together right now?" Tanong niya sa pagtataka kay Athena na agad namang nagpalito rin dito. "Ha?" Naguguluhang tanong ng dalaga. Agad namang sinabi ni Alfredo ang patungkol sa text na inakala niyang nagmula sa babae. Kaya naman ganun na lang din ang pagkagulat ni Athena, lalo na nang pareho na nilang napagtanto ang sitwasyong kinalalagyan nila.
Nang dahil nga sa nangyari, ay biglang naudlot ang saya na tinatamasa ng dalawa at di kalaunan nga ay napagdesisyonan nila na pag-usapan at klaruhin ang mga bagay na nabubuo sa isipan nila at nang sa ganun nga ay matapos na ang palaisipan na nagpapabagabag sa kalooban nila. Matapos mapag-usapan ng dalawa ang patungkol sa mga nangyayari, ay unti-unti na rin nabigyan ng linaw ang mga bagay na gumugulo sa kanilang mga isipan, na ang punot dulo nga ay dahil lang sa maling akala. Dahil sa parehong nauna sa lugar na pagkikitaan nitong si Alfredo at Athena, kaya naman pareho rin nilang inakala na sila ang kadate ng isa't isa. Dahil na rin walang kontak si Athena kay Melvin at nalubat ang cellphone niya, kung kaya't wala na itong magamit na pangtawag sa lalaki na siyang kadate niya sa araw na yon. Kaya naman wala siyang ideya na hindi pala si Alfredo ang lalaking dapat niyang kitain. Sa kabilang banda naman ay ganun din ang nangyari kay Alfredo. Hindi niya pa nakikita ang babae na dapat ay kadate niya sa araw na yon. Isa pang dahilan ay marahil di rin gaanong aktibo sa pakikipagpalitan ng text si Alfredo. Kung kaya't sa mga pagkakataong nagkita sila ni Athena, ay agad na niyang inakala na yun ang babaeng ka-blind date niya. Natigilan ang dalawa sa kanilang mga ginagawa. Sandaling pinakikiramdaman ng isa't isa. Pareho nilang hindi alam ang sasabihin at tila nakaramdam ng hiya at awkwardness sa pagitan nilang dalawa dahil natuklasan ang katotohanan sa likod ng pagkatao nila. Kung tutuusin nga naman sana ay hindi ang isa't isang dapat nakasama nila ngayon. Gayunpaman, dahil na rin sa tila naging komportable na rin ang dalawang magkasama, ay nag-decide na silang tapusin na lang ang buong araw na isa't isang kasama at panindigan na ang date na nasimulan na nila. Mukhang tadhana pa nga ang may pakana sa mga nangyaring pagtatagpo nila ng hindi sinasadya at higit sa lahat ay sa napaka-ironic na pamamaraan naman ng pagtatagpo nilang yun. Tila ba ay may nais na ipahiwatig ang tadhana sa kapalaran ng dalawang tao na yun na sa unang hindi sinasadyang pagkakataon ay agad ding nakaramdam ng magandang sensasyon sa isa't isa. Natapos ang mahabang araw na tila mas nag-enjoy pa nga si Athena at Alfredo. Pero dahil batid nilang hindi naman dapat na silang magkasama, ay pareho nilang pinagkasunduan na hanggang nung araw na yun lang ang pagkikita nila. At pagkatapos nga ay bahala na lang ang tadhanang magdesisyon kung muli man silang pagtatagpuin sa ibang pagkakataon. Pero lingid sa kaalaman ni Athena, si Alfredo ay gusto na ipagpatuloy na lang sana ang nabuo nilang magandang panimula, na maaari pa nga naman sanang mauwi sa mas malalim na relasyon at higit pa ron. Pero dahil na rin sa may ibang lalaki na naghihintay kay Athena at yun ay batid ni Alfredo, mas minabuti na lang niyang itikom ang bibig at tamisin ang saya ng mga sandaling kasama pa niyang dalaga. Pagkarating ni Athena sa kondo ay halos hindi mabura ang ngiti sa labi niya. Laking pagtataka naman ng dalagang kasama niya nang makitang maaga pang umuwi ang ate Tinay nila. Gusto nga sana nilang isipin na baka hindi matagumpay ang date nito. Pero sa itsura naman kasi ni Athena, para itong nanalo sa loto, kaya katakatakang tila sobrang saya pa nang nangyari rito. "Hoy! Anyari sa'yo, te?" tanong ni Andrea sa tulala at nakangiting dalaga. "Ha?" Maikling tugon ni Athena. Tila wala pa rin sa ulirat at kung nasaan pa ang utak. "Ha? Hotdog sa'yo, te. Mukhang galing ka sa kakaibang gera. At tulala ka. For the pagod yarn?" Sabat naman ni Jaika na binato pa siya ng unan. At dun lang natauhan si Athena. Ipinaliwanag naman niya ang lahat ng naging pangyayari sa pakikipag-date niya. "OMG! Baka meant to be talaga kayo!" At sabay na nagsipagtawanan at inasar pa si Athena. Nang maalala nga muli ni Athena si Melvin, ay agad niyang chinarge ang phone niya. Balak pa nga sanang tawagan ng lalaki, pero nang idadial pa lamang niya ang number ng binata, ay sabay naman ang biglang pagdating ng marami at sunod-sunod na text mula kay Melvin. Halos lahat ay puros galit sa dalaga, dahil di umano, iba ang sumipot at hindi siya. At nang makita nga raw siya nito, ay may ibang lalaki siyang kasama. Biglang kinilabutan si Athena.
Unti-unti niyang napagtanto na tila may kakaiba sa mga sinabi ng lalaki. Teka, ako hindi sumipot? At iba ang pumunta? Bakit parang kilala niya kung sino ko? Hindi pa naman kami nagkikita. Paano niya nalamang hindi ako ang babaeng na-meet niya? Pagtatakang tanong ni Athena sa sarili niya. Baka naman kasi dahil sinabi ng girl na hindi ako siya. Pwede. Pagkukumbinsi niya pa sa sarili. Pero bakit sabi niya, nakita raw niya ako na may ibang lalaking kasama? Ibig sabihin ba nun kilala niya talaga ako? At ba't alam niya kung nasan ako at may kasama ako? Ang weird. Call at text lang naman kami nagkakausap. And never pa kaming nagkita. Not even once. Paano niya nalaman ang itsura ko? Kinikilabutan ako Sabi pa nga niya muli sa sarili. At sa pagkakataong yun, ay tila wala na talaga siyang ibang maisip na posible pang dahilan. Sa oras na yun nga ay tila nadulas ng bahagya si Melvin. Maaaring dala ng matinding emosyon niya. At tila na-disappoint siya ng sobra sa hindi nila pagkikita. Kung kaya't kung ano na lamang ang nilalaman ng isipan niya, ay siyang na-type niya sa mga mensahe para sa dalaga. At bilang resulta nga ng tila hindi niya pag-iingat, ay nagsimula ng mabuo ang di magandang pakiramdam at pagdududa ni Athena para sa kanya, na kung tutuusin sana ay dapat nakilig at pagka-excite katulad na lamang nung una. Gayunpaman, ay minabuti pa rin ni Athena na bigyang linaw sa parte ni Melvin ang naging sitwasyon para na rin maiwasan ang hindi magandang kaisipan at maling pag-iisip ng lalaki patungkol sa kanya. Nagpaliwanag si Athena kay Melvin sa mga nangyari. Ipinaliwanag niya na tila nga ay isang di pagkakaintindihan lamang ang lahat. Pero sa kabila ng paliwanag ni Athena sa lalaki, ay tila di pa rin siya lubos na maintindihan. Naghihimutok pa rin si Melvin. Tila hindi pa rin matapos-tapos. At di kalaunan nga ay naging sanhi na rin ng unti-unting paglayo ng loob ng dalaga. Ito nga'y marahil na rin sa kakaibang ugali na ipinapakita ni Melvin kay Athena. Dati-rati naman ay hindi ganon kung kaya't habang tumatagal nga ay parang nakakaramdam na si Athena. Hindi siya nagiging komportable sa lalaki. Habang tumatagal nga ay mas nagiging demanding na si Melvin, na kung umasta ay parang nobyo siya ni Athena. Napagod na ang dalaga sa pag-unawa sa kanya, hanggang sa mag-decide na siyang itigil na ang pakikipag-usap nito sa lalaki. Madalas rin ay naaabala na pati ang trabaho niya dahil sa kakulitan ng lalaki. Gusto kasing makipagkita nito muli sa kanya. Kung tutuusin sana, ay wala naman talaga yung problema kay Athena. Pero dahil sa unti-unti niyang natuklasan ang ugali ng lalaki, ay tila hindi na rin siya komportable na makipagkita pa dito. Sa puntong yun, ay naisip ni Athena na mabuti na rin na hindi sila nagkita. May ugali pala itong tinataglay, na kung saan ay ayaw naman niya, lalo pa sa mga inaasta nito. Tila nga ay nasasakal na rin siya sa kabila ng hindi pa man din sila. Ilang araw na nga rin ang nakalipas buhat nung huling pag-uusap nila ni Melvin, at bago pa man din ito tuluyang i-block ng dalaga sa kanyang media access, ilang araw na rin na hindi siya mapanatag. Tila may sumusunod sa kanya tuwing nasa labas siya. Nagdulot nga ito ng takot sa dalaga, sa pag-iisip na baka si Melvin yun. Pakiramdam niya kasi ay tila parang naging obsessed na sa kanyang lalaking yun, dahil sa mga inakto nito noong nakakapag-usap pa sila, at sa mga upag-uugaling dati naman nga ay hindi nito taglay bago mangyari ang aksidente pakikipagkita sa hindi naman talaga dapat nila kadate. Pero dahil na rin wala naman siyang sapat na pruweba para paghinalaan ng ganon o akusahan ng lalaki, wala rin siyang magawa para solusyonan ang bagay na yun. Kahit na nagiging bothered na siya sa kaka-overthink, at wala na siyang ibang bagay na alam gawin para sa kapakanan niya. Kung sakali man ngang may nag-i-stalk sa kanya, maliban na lang sa pananatili na lang sa kondo at paglabas lang tuwing may makakasama siya, o di kaya ay may importanteng bagay na kailangan sadyain. Sa kabila nito ay naging palaisipan na para sa kanyang banta na maaaring naghihintay sa tuwing lalabas siya, at sa minsan pa nga ay naiisip niya na baka isang araw may bigla na lang papasok ng sapilitan sa pinto niya
at atakihin na lamang siya bigla. Dahil sa mga kaisipang iyon, tila may nabubuo ng takot at trauma kay Athena at naaapektuhan na nga rin ito ang peace of mind niya maging ang trabaho niya. Sa kabila nun, habang nasa daan si Athena kasama ang mga kaibigan niya at lulan sila ng van patungo sa kliyente, ay bigla na lang naalala ni Athena si Alfredo. Nadaanan kasi nila ang mall na minsan nilang pinuntahan nung araw na nagkatagpo sila ng hindi inaasahan. Kamusta na kaya siya? Magkikita pa kaya kami? Tanong ni Athena sa sarili habang iniisip ang binata. Sa kabilang dako naman, ang binatang si Alfredo na napadaan din sa parehong mall. Papunta ito sa lakad niya sa araw na yon at naalala rin niyang muli ang magandang dalaga na matagal niya nang namimiss, si Athena. Sana okay ka lang. Sana makita pa kita. Ani pa ng binata para sa dalaga sa kanyang isip-isip. Nasa may likuran lamang si Athena kasama ang dalawang kaibigan habang ginaganap ang kasal ng kliyente nila. Kaibigan niya rin ito nang biglang may dumating na mga kalalakihan at naupo sa may dulong bahagi ng likuran nila. Naamoy ng dalaga ang pamilyar na pabango na minsan niya nang kinagiliwang amuyin. Napalingon siya sa likuran niya at nagulat siya nang masilayan niyang muli ang lalaking kanina lang ay ipinagdarasal niyang makita. Bahagya silang nagulat na dalawa. Muli silang nagkita sa simbahan. Nginitian na lang muna nila ang isa't isa habang sa isipan nila ay ang hindi maipaliwanag na kagalakan. Kahit na sa totoo ay sabik na silang parehas na muling makausap at makasama ang isa't isa. Panaginip ba to? O baka naman namamalikmata lang ako? Sabi pa ni Athena sa sarili niya. Para nga naman makasigurado sa nakita niya ay muli niyang nilingon ng lalaki. Sa pangalawang pagkakataon ay nginitian siya nito ng pagkatamis-tamis. Kaya naman ang dalaga ay halos matunaw na sa pwesto niya. Nakita niya itong ngumiti ng pagkapogi-pogi, katulad na lamang noong una silang nagkita. Tila hindi pa nga siya nakontento at pinisilang sarili. Iniisip niya kasi parang panaginip lang at parang masyado namang too good to be true ang mga nangyayari. Sa kabilang banda naman, pinipigilan ni Alfredo ang sarili na matawa dahil sa cute na reaksyon ng dalaga sa harapan niya. Napaghahalataan nga niya si Athena na hindi makapaniwala na muli na naman silang nagkita at doon pa sa isang kasalan at tila kinikilig pa ang dalaga na siya namang nagbibigay ng kaunting saya sa puso ni Alfredo. Maya-maya pa nga ay natapos na ang kasal at nang makalabas na nga ang mga ito kasama ang bride at groom ay nagtipon-tipon ng mga babae dahil sasaluhin na ang bouquet mula sa bride. Nakangiting nagtitinginan si Alfredo at Athena sa magkabilang gilid na para bang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid nila at tila nakafocus lamang sa isa't isa. Tila ba lahat ng nangyayari at mga tao sa paligid nila ay nag-i-slow motion. Sa kawalan nga ng sapat na ulirat ni Athena ay hindi nga nito namalayan nang bigla na lang bumagsak ang bulaklak sa kanya at hindi sinasadyang nasalo niya ito. Natawa naman si Alfredo sa naging reaksyon ng dalaga. Gulat ang naging facial expression nito sa pagkabigla at pagkatuwa dahil sa kanya napunta ang bulaklak. Gayong hindi naman siya kabilang sa mga nag-aabang na saluhin ng bouquet. Ay pogi! Biglang sambit ni Athena habang ang paningin ay naka Alfredo pa rin. Kaya naman yun na lamang ang katagang lumabas sa bibig niya. Agad naman na nagsipaghiyawan ng mga tao sa paligid ng dalaga. Kabilang na ang bagong kasal at mga kaibigan niya. Maging si Alfredo ay taimtim na pinagmamasdan ng masayang mukha ng dalaga at hindi niya maiwasan ang muli na namang mahulog dito. Oh my God! Is this a sign? Siya na ba ang aking the one? What a fate! Ani pa ni Athena sa loob ng isip niya habang tuwang-tuwa sa mga sandaling yon. Pagkatapos ng kasal ay dumiretso na sila sa reception area at dahil nga sa kaibigan din ni Athena ang bride ay pinaupo sila sa hilera ng mga pinaka-espesyal na bisita at nandun din si Alfredo na siya naman palang kapatid ng groom. Nagsimula nang magsalita ang bagong kasal sa harap nila. Also, we would like to greet and give a special thanks to the beloved brother of my husband,
our governor, Mr. Alfredo Bautista. Thank you, Kuya, for all the support you've given to us. Thanks for being here to celebrate with us today, although we know that you're a busy man. Kaya ka mahal na mahal ng taong bayan. Dahil bukod sa maganda't magaling na paglilingkod, ay tunay kang mabuti at may busilak na puso para sa mga taong nangangailangan. Hopefully, very soon, makahanap ka na rin ng babaeng para sa'yo, nakatuwang mong maglilingkod sa bayan, at higit sa lahat ay mamahalin ka more than what you deserve. We are very thankful and blessed to have you, Kuya. Ani pa ng bride na siyang kaibigan ni Athena, na tila hindi niya rin gaanong napakinggan dahil sa mga sandaling napagtanto niyang isa palang gobernador ang lalaking minsan niyang nakadate. Dahil sa mga natuklasan, ay biglang nakaramdam ng hiya si Athena sa lalaki. Hindi niya alam kung paano niya ihaharap ang sarili niya sa binata. Lalo pa nang maaalala niya ang mga kabaliwan niya noong nagkasama sila sa first meeting nila. Kaya naman nang lapitan siya nito at kausapin, ay bigla na lang siyang napayuko. Bagay na ginagawa ng mga taong nagbibigay respeto sa isang taong higit na mas nakatataas sa kanila. Paulit-ulit niya nga yung ginawa hanggang sa matawa na naman si Alfredo sa kanya. You don't have to do that. Para mo naman akong ginawang santo niyan eh. Pagbibiro pa nga ni Alfredo. Gov, magandang araw po pala. Nahihiyang bati ni Athena. Tila ba ibang pagkatao na ang nasa loob niya at biglang ganun na nga lang naging tingin niya at trato niya sa binata. You look cute when you're acting like that. But please, umakto ka na lang na normal. Just like before. Ako lang din naman to eh. Nothing has changed, even with the way I see you. So I hope you do the same. Di ako sanay na ganyan ka eh. Para ka namang others dyan. Ani pa nga ng lalaki sa dalaga na may halong pagbibiro. Well, masisisi mo ba ako? Malaman-laman ko ba naman na isa ka palang leader na may mataas na katungkulan sa bayan, di ba? Sino lang din naman ba ako? I must pay respect to you, you know? Medyo nahihiya pang ang tugon ni Athena sa lalaki at mahinhin na natawa ng bahagya. It's a big no for me. We've already met before. And you're not like that naman. Okay, sige. Given the fact na nalaman mo nga ang ganyang profession ko, what now, diba? Ano naman ang kinalaman nun sa kung anong meron tayo? Ani pa ng lalaki. Oh my God! Ano naman daw ang naging kinalaman nun sa kung anong meron kami? So ano nga ba meron kami? Meron ba? Meron pala? OMG! Kilig namang pagmumuni-muni ni Athena sa isip niya na agad din namang nawaglit nang magsalita ulit si Alfredo. Well, if you don't mind me asking nga pala, how was your meetup with the man na dapat talagang kikitain mo nun? I mean, did you guys meet pa rin? Tanong ni Alfredo. Nope. Maikling sagot naman ni Athena dito. Huh? What do you mean by that? Dagdag pa ni Alfredo. What I mean is, hindi na. As in, hindi na talaga. Hindi na kami nagkita at ayoko nang makapagkita. The reason why, dahil hindi ako komportable sa kanya. Basta, huwag mo nang itanong basta ayoko na. He's getting into my nerves. Good thing na lang din na hindi kami nagkita that day. Kasi if ever, I may not be able to know kung ano ang tunay niyang ugali at motibo. Dagdag pa ni Athena. Tunog asar na asar ang boses nito. Tumangutango si Alfredo sa sinabi ng babae. Sa katunayan ay gusto pa sana niyang magtanong at magdagdag ng mga sasabihin. Pero mas minabuti na lamang niya na itikom ang bibig. Lalo na at napapansin niya na hindi na komportable pa ang dalaga na makipag-usap tungkol sa lalaking yon. Habang nasa kalagitnaan nga ng pag-uusap at pinagmamasdan ni Alfredo si Athena sa suot nitong white dress, hindi niya maiwasan na sumaya nang malaman na hindi na natuloy pa ang dalaga na makipagkita sa dating lalaki. Na nangangahulugan na wala na palang hadlang para ipursu niya ang babae na noon pa man ay gusto na niyang gawin. Kaya naman sa buong araw na yon ay tila hindi maiwasan ni Alfredo na maging maligaya. Kakaiba sa saya na normal niyang nadarama sa ibang bagay. Sandali pa silang nag-usap habang sabay na kumakain sa may isang table. Ni-request pa ito ni Alfredo para daw sa kanilang dalawa lang.
habang ang mga kaibigan naman ni Athena ay may mapanuksong mga titig sa dalaga. Tila ba inaasar at mistula na ring apol ang mukha sa pamumula nito na malamang ay dahil sa kilig sa kaharap na gwapo at matipunong lalaki. Nabitin nga si Alfredo sa pag-uusap nila, kaya naman ay hindi na rin ito pinalagpas pang pagkakataon. Agad na niyang hiningi ang number ng dalaga. Ipinagbigay alam niya sa babae na nais pa niyang muli silang magkita sa ibang araw. Yun ay kung okay lang kay Athena. Wala namang pag-aatubili na pumayag si Athena at nabanggit pa nga ng dalaga ang ibang mga nangyari sa kanya at kay Melvin para bigyang linaw sa binata na wala nang dapat na intindihin dahil single na single siya at very available. Shit! Gulat na sambit ni Alfredo. Bigla siyang nabuhusan ng malamig na inumin ng isang waiter. Nalingid sa kaalaman ng sino man ay siya palang si Melvin. Sa katunayan pala ay kanina pang nakikinig sa mga naging pag-uusap nila. Sorry sir, hindi ko po sinasadya. Pagpapanggap na paumanhin naman ito. No, it's okay. Nabigla lang ako sa lamig. Ayos lang ako. You can go back to your job. Don't mind me. Magpapalit na lang ako mamaya. Malumanay naman na tugon ni Alfredo. Nagtataka naman si Athena sa tila kakaibang kilos at ekspresyon sa mukha ng waiter. Agad naman itong nawaglit nang muli siyang kausapin ni Alfredo. Natapos nga ang buong araw na yon na kapwa puno ng sigla, saya at kilig ang dalawa. Hanggang sa pag-uwi, tanging laman pa rin ng isipan nila ay ang isa't isa. At buhat nga ng araw na yon ay nagsimula na silang magkausap sa cellphone, bagay na dati-rati ay kapwa sa iba nila ginagawa. Grabe mga te! Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari sa love story ko. Although, hindi ko pa naman ganun ka-sure kung magiging official na ba o kung magiging official nga ba. Kasi ayaw ko naman na pangunahan ng mga nangyayari at ayoko rin mag-assume. Pero kasi, sino ba namang babae ang hindi mag-iisip na pasasaan ba at dun din naman mauuwi ang lahat ng to? But I still can't believe kahit hanggang ngayon na ang galing ng tadhana. Ewan ko ba? Basta! Sabi pa ni Athena sa mga kaibigan niya. Tila sa mga sandaling yon ay hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga nangyayari. 2 buwan na rin ang nakalipas, buhat ng muli nilang pagtatagpo. At magdadalawang buwan na nga rin silang tuloy-tuloy na nagkakausap at nagkikita. Sa loob nga ng panahon na yon, ay nagkamabutihan ng loob ang dalawa na habang tumatagal ay mas lalo pang lumalalim, mas nakikilala pa nila ang ugali ng isa't isa. Masaya silang dalawa na kapwa nang nahuhulog ang damdamin sa isa't isa. Hindi man nila aminin, pero pareho nilang batid ang nadaramang pagtingin. Halata naman ito sa mga kinikilos, sinasabi at trato nila. Gayunpaman, isang araw ay nagimbal ang masasayang araw ng dalawa. Nang mapabalita sa telebisyon ang tungkol sa babae ng isang batang gobernador na di umano ay kabit nito. Walang ibang tinutukoy sa balita kundi si Athena at Alfredo. At ang may kagagawan lang din naman ng lahat ng yon ay walang iba kung hindi si Melvin, na sa labis na galit ay binalak na makaganti sa dalaga. Agad na tinanong ni Athena si Alfredo para kumpirmahin kung totoo nga bang kabit siya nito, na siya namang mariing itinanggi ng binata. Naging malinaw man ang lahat sa pagitan nila, subalit labis itong nakaapekto sa imahe ng batang gobernador at maging sa personal na trabaho ni Athena. Umabot pa nga sa puntong may pagbabanta ng natatanggap ang dalaga mula ito sa ibang taga-suporta ni Alfredo dahil sa ayaw ng mga ito na siyang makatuluyan niya. Iniisip nila na pera lamang ang habol nito sa kanya dahil daw galing lang ito sa mahirap na pamilya. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, ang dating payapang mundo ni Athena ay biglang nagulo at pakiramdam niya nga ay mali ang umibig siya sa isang tao na malayong malayo sa kinatatayuan niya. Tuluyan na nga itong pinanghinaan ng loob at naniwala sa mga negatibong sinasabi ng ibang tao. Hanggang sa isang araw, pagbukas niya ng TV, halos ikamatay niya mula sa pagkakasamid ang nasaksihan niya mula sa pinanonood. Nahuli na po namin ang tao sa likod ng mga maling impormasyon tungkol sa akin at sa babaeng kinikita ko ngayon.
Ang taong ito ay stalker niya na gumawa ng mali-maling balita nung nalaman niya na nagde-date na kami. Kasalukuyan po siyang nasa husgado at iniimbestigahan. Honestly, Athena and I were both shocked sa mga nangyayari, lalo na sa naging reaksyon ng mga tao, which made a huge impact especially to the person special to me. Thankful po ako para sa mga taong sumusuporta sa akin even since day one. However, tao pa rin naman po ako. Nagmamahal at nasasaktan din, lalo na pag ang taong mahal ko na ang pinag-uusapan. Now, I just wanna ask you to please also respect kahit hindi na ang privacy ko, kahit yung karapatan ko na lang din po as your fellow human being. At higit sa lahat, respetuhin din po natin si Athena. Wala naman po siyang ginagawang masama. Tanging biktima lamang din po siya ng sitwasyong to. Makakaasa po kayo that my personal matters won't affect my leadership negatively. But positively speaking, I might be able to improve myself and the way I lead my people because of the inspiration I'm getting from this certain person. So please po, wag na nating idagdag sa problema ng mundo ang usaping love life ko. Bagkus, ay mas ituon po natin ang ating atensyon, oras at kaalaman sa pagtulong na maresolba ang mga problemang kinakaharap ng lipunang ating kinabibilangan. Yun lamang po, marami pong salamat sa inyo. Sambit ni Alfredo sa kanyang mahabang panayam sa isang interview. Live itong pinapalabas sa buong bansa. Mangiyak-ngiyak naman si Athena sa ginawa ng lalaki para sa kanya. Buong akala niya kasi ay hanggang doon na lang sila. Subalit ang totoo pala ay pinaglalaban pa siya ng lalaking mahal niya. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Naisip niyang habang mag-isang nililinis ni Alfredo ang pangalan nila, heto naman siya't duwag na nakikinig sa opinyon ng ibang tao. Kaya naman kinabukasan, nagluto siya ng masarap na pagkain paborito ni Alfredo at balak nga niya itong dalhin sa lalaki, kasabay ang pagbigay niya rito ng kanyang puso. Matapos ang lahat, ang nooy aksidente nilang pagkikita ay siya palang magdadala sa kanila sa bisig ng bawat isa. Dumating man ang uno sa kanilang pagmamahalan, ngayon ay handa na silang harapin ito ng magkasama. Sino nga bang mag-aakala na kung minsan ang damit ay isa palang kasangkapan ng tadhana upang pagtagpuin ang landas ng dalawang tao na mula pa sa magkaibang mundo. Ang pag-ibig nga naman, hindi mo malalaman kung kailan darating at kung sa paanong paraan. Gayunpaman, isa lang ang nakatitiyak para sa mga taong nagmamahalan. Sa pag-ibig ay maraming pagsubok na mararanasan, kung kaya't dapat palaging handa itong ipaglaban at higit sa lahat ay palaging manindigan.